Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Marso 10 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kagkaron sa aton mga pangulong dinalan. Iloilo Provincial Government liwat nga magapatuman sa mga tikang para makakinot sa tanan sining nga mga opisina kag balay bulungan kasunod sa pagtaas sang presyo sang gatong. Iloilo City Government magapatuman sang 4-day work week arrangement. Mga motorista naghingagaw sa pagpatughong sa mga gas stations nga wala pa makapatuman sang increase. Department of Education mag-a-adapt man sang 4-day work week. Rojas City Government mag-upod man o kung magapatuman man sang 4-day work week arrangement sugod subong adlaw. Western Visayas Transport Cooperative ginapanawagan ng gilayon nga pagpapanaog sang provisional fare increase sang LTFRB kasunod sa pagtimbuok sang presyo sang krudo. Distribution sang fuel subsidy sa mga PUV drivers ginahandaan na sang LTFRB. Ag 2,000 ka mga PUVs lauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Liwat nga magapatuman ang Iloilo Provincial Government sa mga tikang para magkinot sa tanan sining nga opisina kag balay bululngan. Ginpahanomdom ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas sa mga department heads kag mga empleyado nga hugot nga sundon ang Memorandum Order number 182 series of 2023 nga nagabalay sa mga tikang sa pagtipig sang gasto sa kuryente, tubig kag mga supply sa opisina, gatong kag pagbiyahe. Bisan pa nga gin-issue sang 2023 ang direktiba nga gin-emphasize nga nagasakop sang tanang nga talatapan sang gobyerno probinsyal, satellite offices kag mga ospital sa bugos nga probinsya. Kalakip sa mga tikang amo ang pagpanghagan-hagan sa paggamit sang air conditioning unit, pagpalong sa mga wala ginagamit nga kagamitan sa kuryente, pag-maximize ang natural nga suga, pag-recycle sang papel sa opisina kapag pasiguro sang responsable nga paggamit sa mga salakyan sang gobyerno. Ang pag-carpool kag maid-in nga pagripaso sang opisyal nga mga gasto sa pagbiyahe kag paghanas ginpalig-on man. Ang liwat nga pagduso para sa pagkinot nagatuyo sa pag-amlig sang public funds kag pagpasiguro nga ang serbisyo sang gobyerno nagapabilin nga wala sing untat, wala sapayan sa nagataas nga gasto sa operasyon. Ang memorandum nagapabilin nga ginapatuman bilang kabayan sa pagtingwa sang probinsya nga mapasanyog ang responsable nga paggamit sang enerhiya kag disiplina sa piskal samtang ginapadayon ang masaligan nga serbisyo para sa publiko. Inibilang sabat sa Memorandum Circular number 114
ngaging pagwa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagamando sa tanan nga ahensya sang gobyerno kag mga instrumentalidad nga istrikto nga magadoptar sang mga protokol sa pagtipig sang enerhiya kasunod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4-day on-site work arrangement igapatuman sa Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Emer Rose Magapatuman Santiagudo. sang 4-day on-site work arrangement kag flexible working arrangement ang Iloilo City Government sa tunga sang nagalala nga tensyon sa Middle East. Ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sang Executive Order No. 30 sa Lunes nga nagaplastar sang Energy Conservation Protocol sang Iloilo City Government kag naga-adopt sang 4-day on-site work arrangement para sa mga empleyado sang Iloilo City Government bilang pagsunod man sa Memorandum Circular 114 nga gin-issue ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa idalom sang ordinansa, maga-report on-site ang mga empleyado halin Lunes tubto Biyernes umpisa alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Sa Biyernes ipatuman ang flexible working arrangement o kon work from home. Magluwas sa flexible working arrangement mahimo man mag-field work kag community engagement ang mga empleyado. Hindi man sakop sang flexible working arrangement ang mga opisina nga nagahatag sang essential, basic ag vital services, particular ang Office of the City Treasurer, Local Economic Enterprise Office, Business Permits and Licensing Office, kag mga opisina nga nagatanyag sang health services, social welfare kag iban pa. Nalakip man sa executive order ang pagpatuman sang fuel and energy conservation protocols, kaangay sang pagpabilin sa 24 degrees Celsius sang tanan nga air-conditioned spaces sa Iloilo City Government. Pag-switch off sang tanan nga mga suga sa opisina kada alas 12 sang udto tubtob alauna sa hapon. Pag-activate sang sleep setting sang tanan nga office equipment kag electronic gadgets. Workstation or kada office or unit mag-designate kita sang isa ka energy efficiency and conservation officer nga siya ang mag-ensure, magapasiguro sang full compliance sang aton nga energy conservation measures, no, nga na mention ko earlier. Example atong ang thermostat settings sang aircon, ang pag-switch off sang suga kun udto sa mga offices nga wala man nag-serve sa mga external clients naton. Ang kabahin sang pagpahayag ni Joy Fantilaga Garsal, ang spokesperson sang Office of the City Mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapatuman man sang 4-day compressed work week ang gobyerno probinsyal sang Guimaras ini ang pagsunod sang provincial government sa Presidential Memorandum Circular No. 114 Series of 2026. Sa sining nga work arrangement ang opisina sa Kapitolyo mag-aumpisa alas 7 sa aga tubtob alas 5:30 sa hapon, Lunes tubtob Huwebes. Samtang ang mga masunod naman nga opisina nga hindi malakip sa nasambit nga work arrangement, agud masiguro ang padayon nga pagdulong sang essential services among public health and medical services, disaster risk reduction and emergency response, Office of the Providing Frontline Services to Public, and other offices that may require continuous operations and services as may be determined by the Office of the Governor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghingagaw ang mga motorista sa pagpatughong sang gasolina kag diesel kahapon nga adlaw sa pila ka gasolinahan nga ulihi nga nagpatuman sang oil price increase. Lakip sang indag sang Petron gas station nga ginalauman nga magpasaka sang presyo sa Martes nga adlaw. Ini malipod nga may pila ka gasolinahan nga naubusan man sang supply sang diesel bangod sang tingob nga pagpatughong sang mga motorista halin pa sang weekend. Sa anunsyo sang Department of Energy, posible nga magapatuman sang saka sa presyo sang gatong ang mga kumpanya sang langis sa sunod-sunod nga 3 ka adlaw nga magasugod sa Marso 10, Marso 11, tubtob Marso 12. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot nga ginamonitor sa Police Regional Office 6 ang presyo sang fuel product sa bilog nga Western Visayas kasunod ini sa panawagan sang Department of Energy nga bantayan ang presyo sang fuel product sa Gudmalikawan ang pagpamintaha
Samtang nagapadayon ang gamo sa Middle East. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, may isa ka gasoline station sa Roa City nga nagpataas ang presyo. Kaya nagsumiti man ini isang justification sa kapulisan. Pagagamito naman ini nga reference sang PRO6 sa oras nga magwa na ang guidelines sang DOE agud matumod kung may salabton o kon penalidad ang gasoline station. Radyo Pilipinas News. Lakip man sa mag-a-adapt sang 4-day work week amo ang Department of Education. Sa pagwa sang memorandum ni DepEd Secretary Sani Angara, mag-a-adapt ang teaching-related kag non-teaching personnel sang DepEd sang flexible working arrangement nga ang opisina humalin Lunes tubtob Huwebes kag ang Biyernes gin-designate naman bilang work from home days. Ginklaro ni Hernanes Collier Jr. tagpamaba sang Department of Education Western Visayas nga ang mga manunudlo naman ang magasunod sa ila mga existing schedules. Magluwas diri, ginmanduan man ang opisina sang DepEd nga magpatuman sang energy saving measures. Radyo Pilipinas News. Ginaprubahan man ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang pagpatuman sang 4-day work week sa probinsya sa mga empleyado sang Kapitolyo. Sa Marso 16 sa mga opisina sang gobyerno probinsyal, manginbukas alin alas 8 sang aga, sugod sa Marso 16 hasta alas 7 sang gabi, sugod naman sa Martes tubtob Biyernes ang pagbago temporaryo nga igapatuman sang Kapitolyo kasunod sa nangin panawagon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magkinot sa gatong kag kuryente bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Radyo Pilipinas News. Lakip man sa mga LGU nga magapatuman sang 4-day compressed work week ang Banwa sang Barotac Nuevo. Ginpayag sang alkalde sang Banwa pagi kay Mayor Brian Paul Biron compressed work week arrangement igapatuman sang ilang Banwa. Tanan nga opisina kag departamento ang mag-operate humalin alas 7 sa aga, tubtob alas 6 naman sa gabi sang Lunes, tubtob sa Huwebes. Padayon naman ang shifting schedules sa mga opisina kasubong sang Municipal Health Office, MSWDO, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Transport and Traffic Management Unit, Menro, Slaughterhouse, kag iban pa. Radyo Pilipinas News. Magaupod man sa 4-day work week ang Roa City Government sugod sa Marso 9. Ini kabayan sang energy conservation efforts. Nagpagwa sang advisory si Mayor Ronnie Dadivas sang Roa City nga Lunes tubtob Huwebes na lang ang trabaho sa City Hall halin alas 8 sa aga tubtob alas 7 sang gabi. Samtang non-working day naman ang Biyernes. Nagpasalig naman ang lokal nga panguluhan nga magapadayon ng operasyon sang essential services. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Western Visayas Transport Cooperative ginapanawagan ng gilayon nga pagpapanaog sang provisional fare increase sang LTFRB kasunod sang pagtimbuok sa presyo sang gatong. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Ginahinyo ni WBTC President Raimundo Parcon nga dapat mapadasig ang pagpagwa sa provisional fare para sa saka sa pritihan bangod sa pagtimbok sa presyo sang gatong. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Parcon, ginhambal niya nga wala nila mahandaan ang gulpi nga pagsaka sang diesel nga amo naman ang gatong sang ila traditional kag modernized jeepneys. Ila ginapangabay nga himuon na lang kung tani nga 15 pesos tubtob 17 pesos ang plitihan sa traditional jeep kag 20 pesos naman sa modernized unit apang mahimo mangin malawig pa ang proseso kung sila ang mag-file sang fare petition. Sa karon nagalaw ang transport co-op nga makapagwa gilayon sa provisional fare ang LTFRB agud indi matamaan sang gasto ang kooperatiba sa gatong amuman sa fuel subsidy. Pananglit nga madugayan ginakonsidera sang kooperatiba nga buhinan ang ila unit nga magabiyahe bangod sang dako nga pierde sang kooperatiba bangod sang igapatuman nga big time all price hike. Mag-file ka petition, madugay-dugay ang kita, no? Plano naman, kung gamay mo lang inisaka sa diesel na doon, matilitan kami mag-file sa petition, no? Ang dugangan, kaya atong dito magkapusal sa subong tani, nga ang subong yung tani, dugangan, nga may muna tani mga piso sa aton nga diesel, ang aton nga putihan, no?
para makabato-bato kami, no? Ang kabayan sa pagpahayag ni Boyet Parcon sang WVTC para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inahandaan na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang posible pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga public utility vehicle operators bangod sang sigisigi nga pagsaka sang presyo sang gatong tungod man sang padayon nga gyera sa Middle East. Kasunod ini sa nangin mando ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza. Luyag man sang ehensya nga mapadasig ang pagpanagtag sang ayuda paagi sa madasig nga sistema, pananglit mahanda na ang pondo. Sa karon nagapakig-angot ang ahensya sa madasig ang pagpanagtag sang ayuda sa mga transport association kag mga operator beneficiaries agod maproseso ang kinahanglanon nga dokumento sa pag-download sang fuel subsidy sa ilang mga fuel cards. Pananglit mapanagtag ginpahayag ni WVTC President Raimundo Parcon sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dako gid ang mabulig sini sa mga driver kag kooperatiba labi pa kag wala sang kasiguruhan kung saan o maganubo ang presyo sang krudo sa world market bangod sang gyera sa Middle East. Kapin sa 2.5 billion pesos ang ginpain sang gobyerno para sa fuel subsidy sa tanan nga public transportation nga natala na ipanagtag sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2,000 ka mga PUVs ginalauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program nga iga tanyag o kung iga panghatag sang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Emerose Santiagudo. Yara sa 2,000 karehistrado nga mga drivers ang public utility vehicles o PUVs ang ginalauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program sa Iloilo City Government. Suno kay Joy Fantelaga Garzal, spokesperson sang Office of the City Mayor, ginaproseso na ang mga dokumento para sa patigayunon nga bidding para sa fuel subsidy program sang syudad. Ang programa ipatuman paagi sa Atipan Center sang Iloilo City Government. Sakop sang fuel subsidy program ang mga jeepney, modern jeepney, taxi, lakip man ang mga tricycle nga nagabiyahe sa city routes. Sa idalom sang programa, ang mga benepisyaryo makabaton sang 1,500 pesos nga balor sang petroleum products kada bulan. Ang mga tricycle driver naman nga may prangkisa ginatan-aw man nga hatagan sang 500 pesos nga subsidy. Ipaagi ang fuel subsidy sa fuel subsidy coupon sa kon FSC nga ipanagtag sa tagsa kooperatiba. Ginpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga may inisyal na nga ginpain nga 3 million pesos ang Iloilo City Government para sa fuel subsidy program. Agod maka-avail sa nasambit nga programa, dapat ang mga benepisyaryo nagabiyahe sa ruta sang Iloilo City kag ang driver o kon operator isa ka lehitimo nga residente sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka memorandum of agreement ang ginpirmahan sa tunga sang Iloilo City Government kag sang DSWD agud mapasanyog pa ang implementasyon sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps sa syudad. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag DSWD Regional Director Joselito Estember, DSWD Division Chief Belen Gibuson, kag CSWD Head Teresa Hilogo ang MOA signing. Suno kay Estember, halin sa kapin 12,000 ka benepisyaryo sang 4Ps, yara na lang sa masobra 5,000 ang pamilya nga nabilin sa programa bangod sa masobra 7,000 diri ang nakagraduate na. Nagpasalig naman ang Iloilo City Government sa mga benepisyaryo sang 4Ps program, pinagi sa paghatag sang scholarship ug livelihood program sa magagraduate nga mga benepisyaryo. Suno sa alkalde sa luon sang syudad ang mga benepisyaryo nga magagraduate sa 4Ps kag hatagan sang scholarship amuman sa livelihood program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahatag sang seguridad ang Police Regional Office 6 sa OIC Kapitan sa Barangay Ginutan, San Joaquin. Matapos nga makabaton sang pamahog may kaangtanan sa nangin kamatayon ni punong Barangay Richard Sapalo. Suno kay General Ligan, PRO6 Chief, magahiwat sang threat assessment bagod mahatag ang nagakaigo nga seguridad sa kapitan. Sa paghatag sang seguridad, mapasiguro nga maka-attend sa hearing ang kapitan kag hindi na masulit ang pagpamahog sa iya. Naibuluan nga nagaserbe nga testigo ang kapitan sa pagkapatay ni Sapalo
kag ang sang damlag lang ginpahog siya sang duha ka lalaki nga hindi magpahilabot sa pagkamatay sang biktima. Radyo Pilipinas News. Pagpasangkad sang road safety campaign ang mayor nga katuyuan sang Memorandum of Understanding sa tunga sang Police Regional Office 6 kag Land Transportation Office Region 6. Kay PRO6 Director Roselito Ligan, base sa datos kag monitoring, mas madamo ang nagakapatay sa mga aksidente sa dalanon kung ikumpara sa shooting kag stabbing incident. Sa MOU signing, mapabaskog man ang koordinasyon sa tunga sang duha ka ahensya, labi na sa traffic law enforcement pati na sa timely investigation kag resolution sa mga insidente sa dalanon. Komitido ang PRO6 ag LTO6 sa pag-promote sang road safety agod madulong ang kalidad nga serbisyo sa komunidad. Radyo Pilipinas News. Gin-suspend sang Iloilo Science and Technology University ang mandatory nga pagsuksok sang school uniform tungod sa mataas nga heat index. Suno sa Office Memorandum number 102, apang bisan gin-suspend ang pagsuksok sang uniforme. Ginpahanumdum gihapon ng mga estudyante nga magsunod sa dress code sang University Student Handbook. Ang kung ginrekomendar gihapon ang pagsuksok sang attire schedule, kaginmando man ang pagsuksok sang ISATU sa sulod sang universidad. Suno sa administrasyon, ginapatuman ini para maamligan ng mga estudyante sa padayon nga pagsaka sang temperatura. Temporaryo naman ini nga igabalik kung mag-ayo na ang panahon. Radyo Pilipinas News. DA Western Visayas Women's Bazaar ginbuksan. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Formal na gagibuksan ang Women's Bazaar sa Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV. Ang bazaar nga magalabig tubtob Marso 13, kabahin sang selebrasyon sang National Women's Month. Makitaan sa ginbuksan nga bazaar ang pagpasundayag sa manunay tuwang opisina sang ahensya sang ilan nanari-sari nga produkto, kaangay sang utan, kape, pamahaw, bayo kag mga aksesorya. Katuyuan sang aktibidad nga hatagan importansya ang kababainhan samtang ginasuportahan ang mga lokal nga produkto kag ginapabaskog ang relasyon sa tunga sang mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Opisyal na ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang ila public-private partnership kaupod ang Healthway Qualimed Hospital Iloilo. Tuyo sini nga ma-deliver ang mataas nga standard sang renal care nga mapalapit sa komunidad. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang paglunsar sang Iloilo Province Dialysis Project sang Marso 7 sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan. Gin-highlight ni Defensor ang kolaborasyon nga nagasuporta sa gobyerno probinsyal sa pagduso sang pag-uswag sang 13 ka province-run hospitals. Magluwas sa renal care, ginpaambit man niya ang iya pananawan para sa mas maayong healthcare sang probinsya. Ginsiling sang gobernador nga ang kadalagan sang dialysis project nagabukas sang dalan para sa potensyal nga kolaborasyon kaupod ang pribado nga sektor. Ginatagan niya sing igtulopangod ang mga kadalagan sini sa dialysis nagabukas ang dalan para sa posibleng nga kolaborasyon upod sa pribado nga sektor. Ginopdan siya ni Vice Governor Natalie Andy Buque, Healthway Medical Network President kag CEO Jet Peters, Ayala Healthcare Holdings Incorporated President kag CEO Paulo Borromeo, Healthway Medical Network Group, Dr. K. Kunsunji, AC Health Chief Health Officer Dr. Beverly Lorraine Ho, Qualimed Hospital Iloilo COO Edith De Leon, Medical Director Dr. Vinerio Gasatay Jr., kag iban pa nga mga leader gikan sa Ayala family. Radyo Pilipinas News. 250 ka mga mangunguma sa maayon kapis na kabinipisyo sa Mobile Soils Laboratory sang DA Western Visayas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Nagdangat sa masobra 320 ka soil samples gikan sa 250 ka manguma sang maayon kapis ang dabuligan sang Mobile Soils Laboratory sang Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV. Ang deployment naghatag kahigayonan para sa mga manugtanom sa mais kag palay nga magkabenepisyo sa libre nga soil analysis service. Kadungan sang deployment, may ginhiwat man nga technical briefing para sa mga manghuma agon mapasangkad pa ang ila ihibalo sa husto nga pagdumala sang duta. Ginpatpat sa briefing ang mga pamaagi agon mapanami ang kondisyon sang duta
nga ila ginatalauma sa handom nga mapataas pang produksyon sang ila pananom. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Marso 10, tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you sa mga nagaupod sa aton sining FB Live subong nga aga. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita Jinel Baclay. Ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.